Dahil nga sa ngayon ay March 15, 43 anniversary namin ng aking darling na si Hoy. Ako ay nagsimba sa Quiapo at pagdating ko nga dito sa bahay, nakita ko na merong atsara at ito ibigay ng ating kaibigan, na ating classmate, Maring Susie. Thank you very much sa napakasarap na atsara at may kasama pang sulat. Thank you. So, eto na nga at ako'y mag-uumpisa na mag-prepare ng aming pagsasaluhan ng aking pamilya at ang mga hipag at bayo ko na ito ay lumpiang Shanghai na aking pinagiling na baka. Magkakasama na ang mga carrots, patatas at iba pang mga sangkap. So, kasi hindi kumakain ng baboy yung aking isang anak. Kaya ang aking ginawa ay ang baka ng baka laman, double giling, giling na yan, tapos giniling ko pa uli dito sa bahay. Okay, ready na para ibalot na ang aking Shanghai. Ayan, kompletos na siya. Meron din konting paminta yan, tsaka konting kinchay para mabango, at ito ay akin ang babalutin. Nakabili nga pala ako ng pambalot at ito ay medium at ito ay aking hahatiin sa gitna para maging sobra kasing laki ng medium, masyadong makapal, hindi naman maganda yung sobrang kapal ang balat, kung kaya aking hahatiin. At yun nga ang mahirap sa lumpia, sa balutan ng lumpia, talagang matrabaho dahil syempre isa-isahin mo pa, at lalo naman tong ganito na maganda naman kasi dahil bagong gawa, kaya madaling isa-isahin yan. At ito na nga, akin na tong hahatiin. Kailangan dito ay medyo yung bang gunting mo ay matalas, kasi pagka hindi matalas ay pangit ang pagkakahiwa. At ganito ako magbalot ng lumpia. Pagkahati, dyan sa pinakagitna ko ilalagay yan. Parang style, kasi ang aking pagbabalot ng lumpia ay parang style na ako ay nagsusuman, kasi medyo marunong akong magsuman ng kamuting kahoy. Ganyan-ganyan ang pagsusuman namin nung araw. Kaya nai-apply ko yan sa paggagawa ng lumpiang Shanghai, ganyan. So, binabalot ko na yan, ganyan. Okay, yan. Tapos, hahawakang maigi sa magkabilang dulo. Yan, para hindi lumabas. At bibilutin. Yung iba kasi pagka nagbibilot, meron pang katabing tubig sa gitna, sa gilid. Yung parang ginagawang pinaka-paste. Ako kasi hindi na, dahil yung pinakakatas ng Shanghai, yun na yung aking ginagawang pinakapandikit. So, ayan na, at konti na lang ang aking babalutin. At eto nga, nakabalot na. Ganyan ang itsura. Another menu naman na aking niluluto ngayon ay ang bawang. Kita niyo yung bawang na yan, niluto ko siya, ginisa ko sa butter at sa dairy cream, yan. And then hintayin lang natin siyang bumango, mag-brown ng konti, at ayan, mabango na. Ayan, at aking tinambog ang hipon, bali 1 kilong hipon yan, at amin na ang kasarapan. So, ayan, luto na, at akin na siyang ilalagay sa bandihado para naman
maganda o gumanda yung ating presentation ng aking hipon. Ang pangtatlo ay ang aking manok. Ito niluto ko lang sa atsuete. Yan lang ang sahog niyan, atsuete, tsaka ang carrots, patatas, at konting ketchup. Simpleng luto sa manok pero masarap. Piprepare naman ako ngayon ng atsuete. Kailangan babad sa lihiya para napakaganda ng kulay ng aking susunod na lulutuin. So ayan na ang mga sahog. May talong, may sitaw, and of course yung pechay, tsaka yung puso. So mahuhulaan nyo kung ano na yan, di ba? Sa sahog pa lang, alam nyo na kung ano iluluto ko eh. And of course, syempre kailangan ng bawang tsaka sibuyas. At syempre ang ating gagawing kare-kare, ang tuwalya ng baka. Malambot na siya, kaya masarap to. Siyempre, importante ang peanut butter. Yan yung peanut butter na puro na binili ko sa palengke. At nilulunaw muna bago ko ilagay o itambog. At ang kinaugalian o kinamulatan natin pagluluto, ang paglalagay ng giniling na bigas para sa ating pampalapot sa ating kare-kare. Ayan, akin na ang ginigisa ngayon. Siyempre sa sibuyas, bawang, and then atsuete, at ilalagay na natin ang tuwalya ng baka. Ang sinunod ko naman ay ang puso, at ayan na nga, kompleto na sila. Andyan na yung talong, sitaw, pechay, puso, ayan na. At naamoy na ang kasarapan ng aking nilulutong kare-kare. At luto na nga, ilagay na natin ang peanut butter na nilusaw kanina together with the palapot. Ayan, hintayin lang natin siyang kumulo at para makakain na rin. Gugutom na rin kasi ako muna unang kakain. O diba, sarap na nito. Hindi kasi ako nausuhan sa uso ngayon sa kare-kare na ini-steam yung mga gulay. Talaga o ini-steam yung mga gulay. Pero ako kasi mas nakagisnang ko, mas gusto ko yung kahalo na dyan yung mga gulay. The more na para malasap yung kanilang kasarapan at linamnam ng mga gulay. So ayan, luto na at pwede nang iahin. Masarap. Siyempre, hindi masarap ang kare-kare pagka walang alamang. Ako mismo ang nagluto, ako ang nag-alamang, ako ang nagisa, lahat na ako. Hindi ako bumibili ng alamang sa palengke, na luto na ako na mismo. Ito naman yung niluto ni Girly, ang kasaba cake. Ayan, ang sarap-sarap niyan. Bumili siya ng kamuting kahoy na dilaw, yan niluto niya. So, eto na nga, pinipirito ko na yung mga ginawa ko kanina ng Shanghai. Ayan, at nakaluto na rin ako at hiniwa ko siya sa gitna. At talagang ang sarap niyan. Naman yung aking request, gusto ko kasi yung pansit ay orderin sa Top Hat. Isa sa may masarap na nagluluto ng pansit dito sa aming barangay. At yan ang aking favorite. Yung ayoko kasi ng niluto sa bahay, gusto ko talaga yan yung ino-order na pansit. Alam nyo ba kung magkano yan? 450 yan, halos. Kung tutuusin, isang bowl lang yan, hinati ko lang. Ano naman yung in-order na pagkain naman nila Minmin, ni Casey, tsaka ni Bea. Ayan, pati si Bochok. At mahilig sila sa ganyan. Yun naman ang gusto nila. Magkano magkano diet? Ano ako gamot? Dapat busog paggamot. Ayan, sako lang, isang butas ka na lang. Thank you nga pala sa dala ng aking bayaw na si Lar, na mga bangus na may palaman. Yan, at yung iba na dun sa labas.
Thank you uli kay Bilas Yoli sa kanyang ipinadala na ito. At ako ay nagpapasalamat. Sabi ko nga, ba't di siya pumunta eh. Kaso may inuubo raw, kaya pinadala na lang niya kay Kelar. So ating bubuksan ngayon para kumalaman kung ano tong regalo sa aming wedding anniversary ngayon. Ayan. Ano kaya yan? Wow, ano yan? Wow! Ang galing tuwalya, kulay asul. I like the color. Thank you very much, Bilas Yoli and Bayaular, sa inyong gift. So, kung nabubuhay ang inyong kuya, tuwang-tuwa yun. At mahilig siya sa mga tuwalya. Gusto niya kasi taon-taon na meron siyang bagong tuwalya at napakaganda ng kulay. Paborito niya rin yung kulay na yan, kulay blue. So, muli, thank you very much. May dala din naman ding prutas. Siyempre, magpuprutas. Sila Maricar tsaka si Jer. Maraming salamat. Kaya kalahati lang yan kasi pinauwi ko na yung kalahating yan kila Ray. Kalahating pinya, kalahating pakwan at saka yung milon. So, maraming salamat. Tingnan nyo naman yung milon, no? Napaka stamis niyan. Ayan. Maraming salamat, Maricar and Jer. May mani pa. Yan. Mahilig kasi magdala talaga si Jer ng nilagang mani pag may okasyon. Thank you very much. Salamat. Namang mga gulay na to, spinach daw sabi niya aking manugang na si Pao, pero kulitis yan. Tsaka yung manggang galing ng Sambales, kasama na ang napakaputi na singkamas at dalawang avocado. So ang cute ng singkamas, ang puti-puti at mukhang napakatamis ng manggang ito. Thank you very much sa inyong mga anak ko, kay Bea, kay Pao at saka kay Ray. Maraming salamat sa inyong pasalubong sa akin at natapat nga na anniversary namin ng inyong tatay ngayon. So yan, gusto ko yung kulitis, mahilig ako dyan. At ito na nga, na-prepare ko ng lahat. Ayan, ready na to eat. At pwede nang pagsaluhan ang aking mga pinagkaabalahan. Ang aming pinagkaabalahan pala, isa na ang pag-aabala ko dito sa napakasarap na pansit na to. At ako yung nagugutom na rin, so mag-start na rin tayong kumain. Ako na ang mauuna at mami susunod ko naman yung kare-kare. At inuna ko lang muna tumikim ng pansit na to na sadya naman talagang lahat ay maiibigan. So sa inyong lahat, happy eating na po at thank you very much for watching. Maraming salamat at happy anniversary in heaven sa aking asawa. Thanks for watching. See you in my next vlog. Bye bye.